natin. Sakit pang mayaman siya. But hold on to your faith. Ang ganda na itong comment ni Sisi, tingnan nyo. Basahin ko sa inyo. Sabi niya, I always believe God will provide. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Ilang beses nang pinakita ni Lord sa akin yan. Breast cancer stage 3B ako. Asawa ko lang ang nagtatrabaho sa amin. Sobrang hirap hanapin kitain ng pera, lalo na ang pang chemotherapy ko. Imagine, no? 83K ang kada cycle niya, mga sis. But thank you, Lord, naka third cycle na ako in Jesus' name. Amen. And I pray na matapos mo and makumpleto mo yung chemotherapy mo, sis. This is very true. Alam nyo ako, I don't dwell sa problem. Nag-ask ako kay Lord kung anong solution dun sa problema ko and nagpapaguide ako and nangingi ako ng wisdom kung anong gagawin ko. Hindi kasi ako pwedeng ma-stuck lang dun sa situation ko na may cancer ako. So anong next, 'di ba? Kailangan kong kumilos, kailangan kong magpagamot. And I know na may financial burden talaga pagdating sa sakit natin kasi talagang uubusin eh. Uubusin ng medication mo yung pera. Pero nag-hold ako sa faith ko na God will provide. That's why hangga't may lakas ako, hangga't kaya ko pang kumita ng pera, ginagawa ko siya. Actually, parang yung loved ones ko nga, parang medyo concerned na sila sa akin eh, kasi parang, may sakit ako, so dapat chill lang, ganun, relax lang, ganun. Pero hindi eh. And ako, personality ko rin talaga to na hindi ako mapakali ng wala akong ginagawa, hindi ako mapakali ng hindi ako nagtatrabaho. Ako lang naman to. Iba-iba naman tayo ng situation, iba-iba na din tayo ng age at saka ng energy. Pero kung hindi man manggagaling sa sarili nyong kita, malim nyo, mag-send ng blessing si Lord through other people, di ba? Meron mag-provide sa inyo through other people. May ginawang instrument si Lord para maka-abot sa inyo ng assistance. So, wag na tayong mag-waste pa ng time, wag na tayong magsayang ng oras. Gawin natin lahat ng kaya natin and si Lord na ang bahala. And natutuwa ako kasi may ganito. Nangyari kasi sa akin, na-encounter ko yun eh, na nag-provide talaga si Lord eh. Through other people, ganyan. And through other... Basta nag-provide siya. Hindi man galing sa sarili kong pocket, pero may ginamit siyang tao para matulungan ako na malagpasan ko yung chemotherapy ko, yung 3 major treatments ko. And natutuwa ako kasi kagaya ko, meron ding ibang tao na nakaka-encounter sa presence ni Lord. And yun naman talaga yung pinaka hindi natin dapat makalimutan na nandito tayo sa sitwasyon na to, maybe because, naiyak na. God is just tapping us. And para i-remind din ni Lord sa atin na andyan siya and siya lang yung tanging solusyon natin sa kahit anong problema. So, God bless you, sis. God bless you, mga sis. I hope and pray na mag-provide si Lord din sa buhay nyo. I know the struggle, financially especially. Alam ko yan. Kasi hindi talaga biro itong sakit natin. Sakit pang mayaman siya. But hold on to your faith. Idasal nyo lang. I know na kikilos ang Diyos sa buhay nyo. Basta kumapit lang kayo at huwag mawala ng pag-asa.